guys! Mommy Brats here. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ito yung mga requirements dadalhin ko sa Pag-ibig kasi magpapa-reprice kami ng aming home loan. Bale, this is for 30 years and then nakuha namin to for Pag-ibig housing loan. So, 2013 na-acquire namin to. Monthly amortization namin is 12,000 pesos. Tapos, nag-10K na. Nag-10K na siya sa bill. Pero, first time namin tong gagawin na personal na mag-reprice. Kasi may nag-offer, may nag-email sa amin from Pag-ibig na kung pwede mag-avail kami ng kanilang lowest interest rate. So, bale, may terms din sila. Pero 8,000 pesos na lang, depende kung 3 years. I think 3 years for pricing. So, i-check ko kung 3 years. May mga sila, i-flash ko na lang later. So, this is it, guys. Ako yung pupunta. Ako yung parang SPA kasi yung husband ko yung borrower na nasa Middle East. So, ito yung, may mga list sila na binigay. So, una, ito yung updated housing loan account. So, ito yung latest. Ito yung latest na paper. Tapos, yung active membership contribution. So, ngayon wala ako kasi hindi nagbigay yung husband ko. Hindi din niya alam. Baka doon ko kukunin sa Pag-ibig office mismo. And then, merong photocopy ng latest RPT or Real Property Tax. Meron na ako. So, ito yung nakuha ko for this year. Tapos, daily accomplished form. So, pinadala nila. So, yung husband ko mismo yung nagpadala from Qatar to here. Personal niyang sulat to, tas may pirma. And then, merong ID niya. Tapos, ID ko din. Siya na nag-print lahat. Tapos, since siya ang borrower, so naka-SPA sa akin. So, ito talaga pinadala from embassy yata to. So, nakapin, may perma, tas naka-seal, attached na dito, acknowledgement, parang special power of attorney, which is required, and 2 valid IDs. Naka-attach na pala dito yung valid IDs. Tapos, nagdala pa rin ako. So, this is first time kong gagawin. I hope okay na to. Hindi na ako magbalik ulit. I-chika ko mamaya. So, isa-stop ko lang muna tong video na to. Tapos, i-insert ko kung ano yung mangyayari doon or ano yung lakad ko. Bye! Hello guys! Kakarating ko lang. So, hindi successful yung lakad ko. So, babalik ako on Saturday. But, I think, pagdating ng Sabado, I hope smooth na kasi merong dalawang kulang. Merong dalawang mali pala. Yeah, isang mali, isang kulang. So, yung nasabi ko na kailangan, ang isang requirement sa video kanina, a while ago, kailangan ng borrower ng latest contribution. So, napag-alaman ko na since 2018, na pala yung husband ko na wala ng contribution. Kasi yung akala namin, pag may loan, parang may automatic portion doon. Automatic, bayad na rin yung membership mo. Hindi ko alam paano, saan nang galing yon. So ang laki na ng nung gap, but hindi na pwedeng balikan yung mga lapses. So, kailangan lang this month. So, nagbayad ako ng 400 pesos para sa latest contribution niya. So, 400 pesos na pala ngayon. Ito, dati 200 lang yun eh. And then, ito, mali itong aking ID kasi since passport ito, dapat makikitang yung perma. So, pag meron dapat din pirmahan ito. So, okay lang sa akin kasi andito naman ako, makakapirma ako. Yung husband ko na lang kasi wala siyang pirma. So, Diyos ko. Anyway, pumayag naman sila na sabi ko, email ko na lang, scan. So, pero kailangan mag-reply siya doon sa thread ng email. So, yun lang.
Hi everyone! Yan, just an update. Tapos na finally ang aming mga locking documents na isubmit na and meron akong na-receive na acknowledgement form. So, kailangan ko pa rin pumunta doon by the end of the month or before mag-due or mag-send ng bill. Kasi may pipirmahan pa. So, usually pag mga ganitong application, kailangan personal na pupunta kasi maraming pipirmahan at kailangan mga original form. Or, ayan, mga ganito. So, just a recap lang sa mga, ito yan, yung duly accomplished for conversion to full risk-based repricing model. Ito yung binigay sa amin ng Pag-ibig. May form na i-fill out. Tapos, ID ng borrower with 3 signature. Dito kami nagkamali. Tapos, yung spouse, meron ding ID. Tapos, with 3 signatures sa baba. Tapos, yung Pag-ibig receipt. Latest Pag-ibig receipt. Membership receipt. Tapos, for mga, like sa akin, ako lang yung magpa-process doon. Kailangan ko ng apostille special power of attorney. Yan galing mismo sa Qatar, yung saan nagtatrabaho yung husband ko. Tapos may 2 valid ID with 3 signature din sa baba. So, yun lang naman guys. Pero sa mga gustong pwede namang magtanong talaga sa Pag-ibig mismo kung ano pa yung locking or needed na documents. And pwede din pa-recap kasi nasabi ko na yan sa ating previous video. Kasi additional lang to eh. So guys, maraming salamat. So this is it. Finally from 10,800 monthly amortization, bababa na kami ng mga 8,000 pesos. So I'm happy. So after 3 years lang pala in-apply namin. So after 3 years, I think automatic mag-reprice ulit. Depende sa interest. Pwedeng bababa or maintain or increase. So, depende yan. So, bye everyone! Thank you for watching!